ba na magkaroon muna po tayo ng personal na panalangin para po sa ating mga sarili. Sama-sama po tayong magpahanda ngayong umagang ito sa Panginoon. Alisin yung mga kabigatan, yung mga gumugulo po sa ating isipan at makapag-worship po tayo ng magaan ngayong umagang ito. Sige po, tayo po'y pumikit. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw, Lord, ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Nararapat lang, Panginoon, na ang pangalan mo, Panginoon, ay maitaas, mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon. Kaming inyong mga anak, Panginoon, ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat isa, Lord, ay hindi karapat-dapat, Panginoon, sa inyo. Pero dahil sa inyong habag, dahil sa inyong awa, dahil sa inyong pagmamahal, Panginoon, ay naging karapat-dapat, Panginoon, kami sa inyong harapan. Sa pagtayo namin, Panginoon, ito, wala po, Panginoon, kaming ibang nais, Lord, kundi ang maitaas ka, Panginoon. Mapapurihan ka po, Panginoon. Makita, Panginoon, yung mga dakila niyo pong gawa. Hallelujah, Lord Jesus. At sa pagtayo namin ito, Panginoon, ninanais, Panginoon, namin na linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ang aming isipan, Panginoon. Nais, Panginoon, namin ang inyong paghihakap, Lord Jesus. Nais, Panginoon, namin yung kapayapaan, Lord, na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Nais, Panginoon, namin na umawit sa iyo, Panginoon, ng malaya, Lord Jesus. Nang may magaan, Panginoon, sa aming kalooban, Lord Jesus. At alam, Panginoon, namin na yung kapayapaang iyon, Panginoon, ay sa inyo lang po namin matatagpuan. Samahan niyo po, Panginoon, kami. Ang bawat gaganap, Panginoon, ang bawat tatayo dito sa harapan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, samahan niyo po, Panginoon, kami. Ang lahat ng mga gagamitin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tinatakwil, Panginoon, namin ang anumang pong gawa ng kaaway. Ikaw, Lord, ang maging sentro, ikaw, Lord, ang maging pundasyon, Panginoon, ng bahay-sambahang ito, Panginoon. Maging ang personal na buhay, Panginoon, ng bawat isa. At ganun din, Panginoon, yung mga kapatid, Panginoon, namin na wala dito, nilalapit din po, Panginoon, namin. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Alam, Panginoon, namin na ikaw, Lord, ay nasa lahat ng dako, Panginoon. Hinihintay niyo lang, Lord, ang aming pagtawag sa inyo. At ikaw ay aming masusumpungan, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Muli, Panginoon. Para sa inyo ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagmamahal, Panginoon, na ibinigay niyo po, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Dahil meron kaming Diyos na buhay, na hindi kami iiwan kahit kailanman. Muli po,
Binabalik po, Panginoon namin, ang papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng malakas na amen. Ayan, kasabay po, pwede po ba na ibigay po natin yung best clap offering para sa ating Diyos na buhay. Ngayong umaga po ay aawit po tayo. Ngayong umaga po ay mag-celebrate po tayo dahil tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon. God is fighting for us. God is on our side.
sumigaw ng isang malakas na hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Sabi po sa isang talata, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pwede po ba na yung kamay niyo po, ilagay niyo po sa dibdib niyo? Ikaw po ay binigyan po ng karapatan maging anak ng Diyos. Tayo po ay binigyan ng karapatan para maging anak ng Diyos. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and I'm not, never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Come on, church, say it to the Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Is so unexplainable, I can hardly think as you go deeper still as you go deeper still as you go deeper still into love. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am.
never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Sing it to the Lord. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ, I am alive. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Hallelujah. Hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Say it, hallelujah. 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 Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. Hallelujah. Hallelujah. Jesus rose in victory. He's alive, alive in me. Hallelujah. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. May I never boast in anything except the cross of Jesus Christ. May I not forget the blood He shed. It is by His death I am alive. Because of Christ, I am alive. Because of Christ, I am alive. Because of Christ, I am alive. Hallelujah. Sige
po isa pong malakas na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Anyway, good morning po mga kapatid. Nagulat kayo, may katabi na kayo, no? So, yun po yung advantage kapag ka pumaaga pa. Nagkusa na po tayo. Yeah. So, hindi na po tayo na-istorbo. Anyway, before anything else, the whole local church council and other ministries are trying everything po, no, to make everything sana po more convenient, more efficient sa lahat po ng ginagawa po natin. So we ask for your cooperations po talaga. Makikiusap lang po kami. Kasi nga po, we would like to have at least, hindi na po kayo naiistorbo kasi ang hirap po nun at the middle of our praise and worship, and then merong somebody disturb you kasi papausugin ka. So, yun po, no? And so, other things na gusto po naming i-implement along the way. So, makikiusap po kami na sana po makipag-cooperate din po tayo for our own good, no? So, yun po. Maniwala po kayo, ina-address po ang maraming bagay, pero yun nga po, bago bumalik si Lord, maaayos din no, lahat yan. Magiging convenient and comfortable din po tayong lahat sa biyaya ng Diyos. So ngayon po magpapatuloy po tayo sa ating pagsamba. Anyway, kahit po kayo nakasama't kaisa po namin online, we are expressing our greetings with you. May the Lord bless you as you join us in our live stream. So, muli po, maganda umaga. Ayan, so maganda po ba umaga nyo? Kahit walang tubig? Okay, kalma-kalma lang po. Season lang naman po yan, maniwala kayo. Kala ko minsan medyo matagal po talaga ang season. Walang iniwan po sa Pasko ng Pilipinas, di ba? Most of the time, ang Pasko ng Pilipinas, umaabot pa ng Pebrero. At pagka ginanahan pa, minsan, Marso na, may namamasko pa. Di ba? So, ganun din po yan. Masusolusyonan din po yung tubig natin sa San Jose, sa biyaya ng Diyos. Parang ayaw nyo po maniwala. So, sige po. At of course, we are proud and we're so grateful, no, na ang ating konsehal from our very own ay doing his job, doing his work para po makasupply. Bagamat yun nga po, no, kabisan, you are doing your best and yet your best is not enough. So sorry na lang po sa mga ganong mga mindset, ano. So nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng mga nagaganap at nangyayari, kahit po yung mga kaganapan at pangyayari seemingly not favorable for us, but at the end, we all believe that God is sovereign. Sabihin nyo nga po yun, God is sovereign. Meaning po ng sovereignty of God, He is in charge. He is in control. Nothing will happen that is beyond His notice. That is beyond His knowledge. So, He knew everything and all things. Kaya po, kahit po hindi kayo naligo ngayong umaga, alam po ni Lord yon. At hindi po yung pagligo nyo ang concern ni Lord. Ang concern po ni Lord, our well-being. So, pwede po bang minsan papalakpakan po natin ang Panginoon? Magpapatuloy po tayo sa ating sama-samang pagsamba. And in all those circumstances that was mentioned
isang bagay ang piliin po natin ngayong umaga. Sabihin po natin, be wise. Yan. Minsan pa po, be wise. Maging matalino po tayo. Wag ho nating payagang ang sirkumstansya ang magdikta ng ating mga responses. Hayaan po nating ang Diyos ang siyang magdikta kung ano ang magiging desisyon at pagpapasya po natin sa bawat araw. Dahil po dito, yun po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Be wise. Maging matalino po ang bawat isa sa atin, lalo na po sa iba't ibang mga sirkumstansya ng buhay. As we started 2026, nasa second week na nga po tayo ng 2026. Hindi nyo po namamalayan, 11 buwan na lang, Pasko na po uli. Ayan. So, sige po. At nais po natin na hindi lamang po sabihan ng bawat isa sa atin na maging matalino, kundi gusto po natin ang pundasyon ng lahat ng pag-uusap at pag-aaral po natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya papakiusapan ko po kayong tumayo mga kapatid bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos na ngayon po ay pagbabatayan po ng ating pag-aaral. Tingnan po natin sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, talatang 15 hanggang 17. It's just 3 verses. So hindi naman po siguro kalabisan kung in unison again ay basahin po natin since nasa screen naman po. Kahit po kayo naman, kaisa po namin online, ay nasa screen nyo din po yung mga talatang pagbabatayan po ng ating pag-aaral that will be found in Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. At the count of 3, pwede po bang pakibasa po ninyo? 1, 2, 3. Yan. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit tayong manalangin. Yun po ang sama-sama naming pinaniniwalaan. You are sovereign and you are in charge. You are in control. Whatever ang mga circumstances surrounding and around us, you are still knowledgeable of everything. That's why allow us ngayong umaga sa bahaging ito ng aming pagsamba, kausapin mo po ang bawat isa sa amin. Magkaroon ka po ng isang personal na kapahayagan sa buhay namin. Pero at the same time, magkaroon ka po ng kapahayagan bilang isang pamilya ng iglesia mo dito po sa IRM Ministries Area F1. Ikaw po, Banal na Espiritu, ang malayang gumawa at kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan at mahayag ang iyong kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Bago ka po maupo, pwede bang 2, 3 malapit sa iyo? Sabihan mo lang po, maging matalino ka na. Ayan. Lalo na po ngayon, sa taong 2026. Napakalaking advantage po ng pagiging matalino. At alam po natin, kahit po ang isa sa ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig, sige po. Okay lang po kayo ha. Okay lang po yan. May mga answers po tayo. Dito lang po tayo. Okay lang po yan. May mga answers po tayo. They were able and capable of responding whatever take place. Sige po. Ulitin po natin, kahit ang pinakamatalinong tao sa daigdig ay nagsabi, which is si Solomon po, hanggat maaari, maging matalino po tayo sa lahat ng bagay. At gamitin po natin ang lahat ng pwede nating magamit para lamang po to gain wisdom. May pagkakaiba po sa wisdom, may pagkakaiba po sa knowledge, may pagkakaiba po sa understanding. Ngayon po, ang pag-aaral po natin ay tumatalakay sa tinatawag na wisdom. Ang knowledge po speaks about information. You know things na marahil yung iba hindi alam. Ang understanding po speaks about comprehension. Yung understanding. Actually, dito po marami po sa mga estudyante ngayon natin ang maraming pagkukulang.
yung comprehension. Yes, maybe, kaya nilang bumasa ng English, kaya nilang bumasa ng mga pangungusap, pero yung comprehension, doon po maraming nagkakaproblema. Ang tawag po ron, understanding. Pero yung wisdom, iba po ito. Ang wisdom po is an application of the knowledge and of your understanding. Knowledge and understanding don't have any use if you don't have wisdom. Wisdom is an application of the knowledge and understanding. At ito po yung pinakamahalaga. Especially nga po sa panahon na ito. Isinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso for certain reason, sa ilang mga kadahilanan. Sinulatan po ni Pablo ang mga taga-Epeso upang ipaalam sa kanila ang maraming bagay. At isa po, at ang pangunahin po sa ina-address po dito, especially may kinalaman sa mga false teachers. Kaya po last Sunday, napag-usapan po natin, o the other week pa po, napag-usapan po natin yung increasing in discernment. So, wisdom is also way to discern things. At sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, isa po sa kailangan po talaga nila is wisdom to discern. Ano po yung dapat nilang i-discern? Yun pong mga false teachers. Bakit? Inilatag po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso mula po sa chapter 1 hanggang chapter 4, sa huling bahagi ng chapter 4, ang mga doctrinal issues. Kung paano ka pinili, kung paano pinili ng Diyos ang mga mananampalataya, kung ano ang yaman na nakapaloob sa pagiging mananampalataya, sa pagiging tagasunod ni Kristo. Ang tawag po sa Ephesians is the kahadiyero, the storehouse of God's blessings. So marami pong inilatag po ron si Apostol Pablo from chapter 1 to chapter 4. Pero pagdating po sa chapter 5 and chapter 6, it speaks about the practical aspect ng isang buhay Kristiyano. Ganun po kasi ang characteristics ni Paul sa kanyang mga pagsulat. Ang unang bahagi po ay ang doctrinal, pero ano ang sense ng doctrine if you are not applying it in a day-to-day living? So ito po yung bahagi na sinasabi ni Apostol Pablo, be wise. Nandun na po siya sa practical aspect after discussing doctrinal issues regarding sa ginawa ni Kristo, regarding sa benefit ng buhay na nakaugnay kay Kristo, lahat po ng mga disenyo ng Diyos, alang-alang kay Kristo, sa pagitan ni Kristo, lahat po yun i-discuss po ni Apostol Pablo in chapter 1 to chapter 4. Pero pagdating nga po sa chapter 5 and chapter 6, it speaks about practicality. Christians, practical living. At isa po sa challenge po ni Apostol Pablo ay ang pagiging matalino. Actually, kahit po si Jesus, challenge niya ang mga mananampalataya at mga alagad. Sabi po niya, be wise as serpent. Sipin nyo si Jesus po ang nagsasalita nun, maging matalino kayong gaya ng ahas. Pero hindi po yung pagiging tuso. Iba po kasi yung wise doon sa tuso. Magkaiba po yun. Pero yun po yung sinasabi po ni Jesus, be wise. Therefore, ngayong umaga, gusto po nating bigyang pansin ang katotohanan ito. As Christ's disciples, we should live as wise, not as foolish. Sa Tagalog po ito, bilang mga alagad ni Kristo o bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat tayong maging matatalino sa halip na maging mangmang. Tingnan mo nga po saglit yung katabi mo. Ayan. So, ano kaya yan? Anong tingin niyan sa iyo? Matalino ka o mangmang? So, dalawang bagay lang po talaga. Pero yun nga po, ngayong umaga, titingnan po natin, papaano po binigyang instruction ni Pablo pagkatapos pong ilatag ang buhay na nakaugnay kay Kristo, ang ginawa ni Kristo, ang mga kayamanan ng isang mananampalataya na nakaugnay kay Kristo. Pagkatapos pong ipahayag ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito, papaano po natin ito ipapamuhay? Sabi po ni Paul, bilang mga matatalino, what are Paul's instructions on how to live
wisely? Yun po yung tatanungin natin. So, 3 bagay po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Una po, Paul give instructions to the Ephesians by, number 1, sabi po, by becoming careful how we walk. Actually, sa ibang translations po yan, consider. Pangalawa po, sabi po, by making the best use of our time. And then, pangatlo po, by not living as foolish. So, pag-usapan po natin yung unang bahagi in verse 15. Be careful how we walk. Paano po ba tayo nabubuhay? Yung walk po dyan does not only speaks about literal walking. The walk there speaks about how we live. Hindi po basta paglalakad lang yan. Bagamat maihahalin tulad po natin na ang buhay po natin ay paglalakbay nga po. That's why he used the term walk. Therefore, being wise, let us consider how we live. And how do we consider wise living? Sabi po nung aking pag-aaral, tiningnan ko po, what does it mean when we say wise? Ito po yung ilan sa mga nakita ko pong kahulugan when we talk about wisdom or being wise. Ito po yung ilan sa mga kahulugan. Sige nga na, go. Una po, anyway, makikita po natin sa verse 15. So sige, basahin muna natin yung verse. Pakibasa nyo po. Ready, go. But as wise. Tingnan nyo po, meron pong, ang tawag po dyan ay contrast o comparison. Merong pinaghalintularan. Meron kang option. Kuminsan po, yan ang nakakatawa sa ating mga Pilipino, di ba? Anong gusto mo? Tag doon, steamed siopaw o toasted siopaw. Kahit ano. May option na nga na binibigay. Kahit ano pa. Di ba? Sana kung walang option eh. Ano gusto mong ulam? Kahit ano. Hindi eh. May option na po na binigay si Apostol Pablo. Ano ang option na binigay ni Apostol Pablo dyan? Be wise or unwise. So, meron na pong option na ibinigay. And ang sinasabi po sa atin ngayon is how to be careful. Unang bahagi po, be careful how we walk. Sabi po, how we consider our walk. Number 1, to be wise. What does it mean when we say wise? Hindi po pala naikon dyan, Ang kahulugan po, ayon sa Bible Dictionary, na tingnan ko dyan, ay skilled. Yung may kapasidad ka po talaga, may kaalaman. Mga kapatid, ako po personally, natanggap ko po sa sarili ko na may mga bagay po talagang hindi ko alam. Pangalawa, natanggap ko po talaga sa sarili ko na may mga bagay na hindi ko talaga kayang gawin. May kilala ba kayong lahat lang alam niya? Di ba? Yung lahat alam niya, lahat kaya niya. Di ba? Masarap po bang kasama yung mga ganon? Yung lahat na lang alam, yung lahat na lang kaya. Yung lahat na lang meron siyang opinion. Di ba? So, hindi po. Sabi po, pangalawa po, ito po ay expert. Yun daw po yung wise. Naalala ko po yung napanood ko po kahapon. Di ba? Yung isang malaking barko, yung nagkaroon po ng sira, hindi mapaandar yung makina ng malaking barko na yon. So tumawag po ng mga consultant, tumawag ng mga expert, hindi po mapaandar pa rin yung makina ng barko. Ito po ang nakakatuwa, meron silang isang matandang engineer, pinatawag, at ang dala-dala lang po ay sa kanyang mga tools, Pagkatapos niyang i-inspeksyon yung makina, kumuha po siya ng martilyo, at pagkatapos ay may pinukpok lang siya dun sa makina, and all of a sudden, the engine started. Di ba? Mandar yung
Tapos, ang nakakatawa, nung sisingilin na po nung matandang engineer na yon yung kumpanya, nagulat sila, $20,000. So, nagreklamo po yung kwan at di siya binayaran. So, ang ginawa nung kwan, umabot po sila sa korte. No? So, sabi po nung may-ari nung barko, hindi kami magbabayad ng ganyang kalaki na ang ginawa lang naman niya ay pinukpok lang niya yung makina. Hindi nga siya umabot ng ilang minuto. So, ginawa po nung matanda, in-explain niya yung kanyang side. Ang sabi po niya, it is not, hindi lamang yung pagpukpok ang pinag-uusapan dito. Sabi niya, yung pagpukpok, $2. Pero yung kung papaano at ano ang pupukpukin, yun po yung 19,988. Di ba? Bakit? Kasi hindi naman po yung basta pagpukpok lang ang pinag-uusapan dito. Is yung the experience, the knowledge, and all the sacrifices na ginawa niya for 40 years. Being an engineer. Alam niya, yung kaalaman na yun, yung karunungan na yun na meron siya, yun ang pinag-uusapan. So, kaya nga po, ang mga halimbawa daw po ng wisdom dito, kapag pag-uusapan po natin ay wisdom, mga philosophers po, mga theologians, mga teachers. Tingnan mo nga po yung katabi mo, mukha bang philosophers yan? Mukhang theologians? Mukha po bang, ayan, di ba? At may isa po teachers. Ayan, so ito daw po yung mga kwan. Pangalawa daw po, how we be careful how we walk. Number 1, to be wise. Secondly daw po is to speak graciously. Minsan daw po, ang mga tao, makikilala mo kapag ka nagsasalita na. Kung minsan ang mga tao, mas mukhang matalino pagka tahimik lang. Ano? Uy, mukhang matalino to Di ba? Sa forma pa lang, mukhang iba na ang dating kahit walang datong. Di ba? So, at least may dating. Di ba? So, parang, matalino to. Ang problema pagka nagsalita na. Kaya po, kahit ang Bible, may sinasabi, to be wise, we have to speak graciously. Ito po ang payo ni Pablo sa mga taga-Colosas. In Colossians chapter 4, verse 6, ito po sinasabi ni Paul. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? Minsan, yun po talaga Kaya, yung mga kabataan, dapat maintindihan po natin na tayo po na mga naon na sa kanila. Dapat maintindihan natin ang mga kabataan, how they speak. Why? Because ang mga kabataan po, napaka-ideology niyan Yung nila, kumbaga, by the book yung mga yan At kung ano yung nakikita nila, talagang, kaya nga po, pansinin ninyo, ang mga kabataan, madalas, meron silang idea na, babaguhin ko ang aking bansa. Kahit ako nung kabataan ko, meron akong ganong ideology Pero pag nagkakaedad ka pala, doon mo naiintindihan. Kaya nakakalungkot kung minsan, di ba? Masyado tayo mga killjoy. Mga kabataan, dapat maintindihan nyo rin naman po ang mga nauna sa inyo. Bakit? Katulad po nung matandang engineer sa barko. Marami ng karanasan yan So bago nyo pa maranasan, at kaysa maranasan nyo pa yung mga kapalpakan sa buhay, makinig din po kayo. At ang issue lang naman po kasi, how do we speak? Lalo na po tayo na mga nasa unang henerasyon. Paano po natin i-communicate? Ang payo ni Paul, how we communicate, how we speak. Sabi po, season with salt. Di ba? Kaya nga po, kung minsan makikita po ninyo yung mga matatanda, minsan, they are just a man of few words. Pero, may bigat, may dating.
So, how you consider your walk? Number one, be wise. Pangalawa, speak graciously. And pangatlo, to walk straight. Actually, meron po akong isang commentary na tiningnan po dito. Dalawang bagay daw po yung pagkakahati ng Book of Ephesians. Number one is the talk. Number two is the walk. So, ang sinasabi po ni Paul dito, if we want to consider our walk in life so that we could be wise, ito po ang sabi po ni Solomon. In Proverbs 15:21, sige nga anak, pakibasa nyo. Ready, go. How people of understanding walk. Hello, paano daw po lumakad ang taong may kaalaman? May katuwiran. Kung minsan akala po natin nakakalamang tayo. Di ba? Halimbawa lang, sa pagsakay nyo sa sasakyan, at sobra pa, o pagbili nyo sa tindahan, sobra pala yung sukli, hindi nyo ibinalik. Uy, nakaisa kayo, akala nyo. Hindi po. Sa maniwala kayo o sa hindi. Mga kapatid, tingnan nyo po Kung minsan, hindi po tayo nagiging aware, maging sa mga pagpapasya po natin sa buhay. Actually, madalas ko po kayong pinapaalalahanan, mga kapatid, ingat po kayo sa inyong mga alibis and excuses. Dito po natin makikita yan Di ba? Yung, bakit wala ka? Pastor, wala kasing tubig. Nag-ipon po ako ng tubig para makapaglaba. Ang tanong, kapag ka wala ka ng lalaban, mas gusto mo po ba yon? Kung minsan yung mga alibis and excuses po natin is, hindi natin nare-realize pag nag-backfire. At mamaya po, mas may i-emphasize po tayo dyan. Kaya po ito ang sabi ni Paul sa mga taga-Epeso chapter 4 verse 1. Tingnan nyo pa. Sabi po ni Paul in Ephesians chapter 4 verse 1. Pakibasa nyo. Ready, go. Actually, yung chapter 4 po is a transition from doctrinal to practical. Therefore, when we read the word therefore in the Bible, consider it serious. You know why? Kasi the word therefore ay meron po siyang pinanggalingan. Ang pinanggalingan po ni Paul, pagdating po sa chapter 4, is kung ano yung kayamanang inilaan ng Diyos dahilan sa ating kaugnayan kay Kristo. Kaya po sabi niya, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk how? Hello, how we should consider our walk? In a manner, how? Worthy of His calling. Kasi sinabi po ni Paul in Ephesians 2:8-9, by grace you have been saved through faith. Di ba? Pagka po pinag-aralan nyo, binasa nyo yung chapter 1 hanggang chapter 4, grabe po yung inilaan ng Diyos. Therefore, sabi ni Paul, you should consider your walk and be wise. How? For us to live a life with manner worthy of His calling. Kasi siya po ang tumawag sa atin. Sabi ni Jesus, ako ang tumawag sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin. At dahil tayo po bilang mananampalataya, ay pinili at tinawag ng Diyos, sabi po ni Paul sa mga taga-Epeso, mabuhay kayo nakarapat dapat sa pagkatawag sa inyo. Pangalawa po, by making the best use of our time. Tingnan nyo po sa verse 16. Pakibasa nyo nga po. Ready, go.
Tingnan nyo po, how to be wise. Number 1 po, be careful how we walk. Pangalawa po, how to be wise? By making the best use of our time. Meron po tayong kasabihan, mga Pilipino, time is, kung minsan hindi ho natin nako-consider yan. Sa Bible po, there are 2 words na ginamit po ang time. Yung una pong time is chronos, season, yung mga panahon. Pero ang ginamit po dito ay kairos. Ano ang pagkakaiba ng chronos sa kairos? Ang chronos po is season, panahon. Di ba? Ano yung kairos? Timely, opportunity. Maa-amaze po kayo kapag ka po itong verse na to, tiningnan nyo sa iba't ibang mga translations. Hindi ko na po nagawa na ipakita sa slide, Pero makikita nyo po mga kapatid, yung verse na yan, tingnan nyo po ang sinasabi sa iba't ibang mga translation. Ito po yung ibang gamit so that magkaroon po tayo ng grasp paano po binigyang pansin, binigyang diin ang pagpapahalaga sa oras. Tingnan nyo po, redeeming the time. Making the best use of your time. Making good use of the time. I mean that you should use every opportunity you have doing good. Sa Tagalog naman po, na inyong samantalahin ang panahon. Sa ibang Tagalog rin po niyan, samantalahin nyo ang bawat pagkakataon. Babalikan po natin, how to live wisely. Sabi po, by using our time, making the best use of time. Number 1, sabi po, take every opportunity. Tingnan nyo po, opportune, yung set time, set or proper time. Nailagay ba dyan, anak, yon? Hindi, So sabi, the right time. So yun po yung kairos. Yung chronos po ay season. Tulad ng nakaraang season of Christmas season. Yun po, chronos po ang tawag doon. Pero yung kairos, opportune. O the right and the proper time. Tingnan nyo po, in Colossians chapter 4, verse 5. Pakibasa nyo. Ready, go. Tingnan nyo po, walk how? How? In wisdom. Di ba? Towards outsiders, making the best use of the time. Alam nyo, ang Diyos napaka-fair. Bakit? Kahit may pinag-aralan ka o wala, kahit mayaman ka o mahirap, di ba? Kahit bata ka o matanda, binigyan tayo ng equal time. Meron lamang ilang oras sa isang araw tayong pare-pareho. Di ba? 24 hours. Napaka-fair ng Diyos Hindi mo kailangang i-earn ang time. Pero meron din pong babala. Tingnan niyo po, Sabi po ni Miles Monroe. Sige nga na, go. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? Minsan hindi ho natin nare-realize yan Lalo na kayo mga kabataan. Gaanong oras ang ginugugol nyo sa inyong mga gadget? Tandaan ninyo mga anak, yung oras na ginugol mo na yon, hindi mo na yan mababawi. Hindi mo na yan maibabalik. Kaya po, the most expensive, sabi po ni Miles Monroe, habang pinapakinggan ko siya, tingnan nyo, ang mga tao, bumabayad ng mahal for 2 reasons. Convenience and time. Tingnan nyo ang mga negosyante. Anong pipiliin nila kapag may mga business trip sila?
Magbabarko ba sila o mag-eeroplano sila? Why they choose airplane? Kasi mas mahalaga sa kanila yung oras eh. Pero tayong mga hindi maraming pera, anong pipiliin natin? Di ba yung mas matipid? Kasi yun ang tingin natin. Pero hindi po pala. Hindi po pala. Ito po ang nakakatuwa na paalala sa amin during our workers meeting. Alam niyo po pala, the issue of time is not the issue of anything, but the issue of heart. Halimbawa, tingnan niyo pa. Bakit sa opisina at sa eskwelahan, ayaw niyong malate? Hello? Yeah? Na-realize niyo po ba yon? Bakit sa mga business transactions ayaw niyong nalilate? Pero pagka sa simbahan, okay lang sa inyong malate. Tanong mo nga yung katabi mo, bakit ganon? Tanong mo, bakit ganon? Tingnan nyo ha, makinig po kayo mabuti. The issue of time is not the issue of availability, but the issue of the heart. Why? Listen carefully. If you consider it your utmost priority, you will give time. And this is what Paul is telling the Ephesians. Bakit? Why Paul consider it among the Ephesians? Because ipinakilala niya kung gaano kasagana ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung ano ang inilaan at ginawa ng Diyos alang-alang sa kanila. Therefore, even in making the use of our time, ayaw ni Paul na mag-engage pa ang mga mananampalataya sa Efeso sa pakikipagmarites. Kaya nga sabi ni Paul, mind your own business. And the reason why Paul encouraged Ephesians believers to make the best of every opportunity, to make the best use of time. Because, sabi po niya, ano daw po? Sige nga na. Because the time or the days are, di ba? Anyway, I make a research. What does evil there means? Hindi po lahat ng evil na binabanggit dyan speaks about the works of Satan or the devil. Ang evil po na binabanggit dyan is hindi lamang po ang gawa ni Satanas at ng kanyang mga demonyo. May evil po dyan. Ito po maganda, makinig po kayong mabuti. Ang evil po na binabanggit dyan ay mga bagay na nararanasan natin na hindi na po natin gusto. Halimbawa, gusto nyo po ba na wala kayong tubig sa loob ng 5 araw? Those are the days evil. Gusto nyo po ba na nagbabiyahe kayo nang papunta lang kayo sa Santa Maria, aabutin kayo ng 2 oras? Hello? Ang evil po na binabanggit po dito are the experiences that we don't like. Taas nga po kamay ng mga senior dito. Taas kamay ng mga senior. Mga senior citizen, taas nga po. Ayan. Tingnan nyo pa. Sige po, pakibaba na po. Tingnan nyo pa. Gusto nyo po ba na umiinom kayo ng inyong maintenance? Those are evil days. For you.
Grabe po pala talaga ang Bible pag pinag-aralan po natin. So, sabi po, because the days are evil, and He speaks about, hindi lamang po mga, tingnan niyo po, nung tiningnan ko po ito po yung mga lumabas na kahulugan, because the days are evil. Hurtful, full of labors, annoyances, time of perils, causing pain, troubles. Therefore, making the best use of time. Mawalang galang po sa mga magulang na nandito at be grateful kung kayo po ay inaalagaan at kinakalingan ng inyong mga anak. At dapat naman yon mga anak, nakalingain talaga ang mga magulang. Pero alam nyo po ba, ang nakakalungkot ngayon sa mga magulang, ginagawang investment ang mga anak. Bakit? Hindi mo kasi minaximize yung oras mo para pag-ipunan ang iyong pagtanda. Tingnan niyo po Sabi po sa Amos, chapter 5, verse 12 to 14, to assure you na ang pinag-uusapan po natin ay hindi lamang naman po yung mga gawa ni Satanas, ang evil. Tingnan niyo po Sabi po, for I know how many are your transgressions and how great are your sins. You who afflict the righteous. Tingnan niyo po who take a bribe and turn aside the needy in the gate. Actually, balik mo lang, nak. Wag mo muna. Ayan, yan muna. Tingnan nyo pa, it speaks about, sa time ni Amos, ang corruption. He speaks about evil days there. And one of those are corruptions, injustices. Therefore, be wise. Another thing, sige po, next. Sabi po sa verse, therefore, he who is prudent will keep silent in such a time, for it is the evil time. Ano ibig sabihin dyan? Yung mga dapat magtatanggol sa kanila, hindi sila pinagtatanggol na nanahimik. Tingnan nyo mga senador, kapag kasangkot yung mga kumpanya nila, wala silang sinasabi. Yung mga kongresista na involved sa mga korupsyon, nananahimik sila. That's the time of evil that was portrayed in the time of Israel. Therefore, sabi po ni Paul sa mga taga-Epeso, be wise. Make the best use of your time. Why? Because the days are evil. And finally, in the last verse, sabi, seek good and not evil, that you may live, and so the Lord, the God of hosts, will be with you as you have said. In these evil days, who are you with? Sa mga panahon ng kahirapan at sinong kasama mo? Paalala mga kabataan. Pero at the same time, mga older generations, be wise. Why? Because the days are evil. Choose God. Tingnan po natin finally, sabi po, do not live as foolish. When we say foolish or unwise, it speaks about senseless. Di ba? Yung mga pag-uusap, mga pag-aaral na wala namang kwenta. Ang wise daw po ay stupid. Wag ka nang titingin sa katabi mo. Di ba? Stupid. Without reason. Pero alam niyo po ba, yung unwise is also considered yung walang pananampalataya or unbelieving. Manampalataya po tayo sa Diyos. And finally, sabi po ni Paul, understand the will of God. How?
Sabi po, comprehend, understand, consider. That's why in Romans chapter 12, verse 2, ito ang kanyang paalala. Pakibasa nyo. Ready, go. Alam nyo po ba, by history pag-aralan nyo, ang pinakamainam at pinakamagandang henerasyon sa kasaysayan ay yung mga baby boomers. Alam nyo po ba kung ano generation nyo? Tapos nga po yung mga baby boomers. Mga edad po ito, 60 pataas, mga seniors. Yan, sa mga baby boomers. Actually, hindi po pala 60, mga nasa 70 and above actually. Yung pagkatapos po ng Second World War. Alam nyo po, tingnan nyo, no? Because of poverty, because of chaos during those days, dun po nagkaroon ng matinding progress. Ano ibig sabihin? In chaos, God can do greater things. Kaya nga po ang isa sa wisdom na advice po sa atin, when is the best preparations for calamities? When there is none. Kailan daw po tayo pinakamainam maghanda ng kalamidad? Yung samantalang wala pa. Ang problema sa ating mga Pilipino, pagka may bagyo na, tsaka pa magtatali ng kwan, di ba? Pagka humahangin na, tsaka pa magtatali ng bubong. The same is true with us. Kung kailang matanda na, tsaka ka magsisikap magtrabaho, ganito pala pagtanda. Ang dami na nating nakitang gano'n na tumanda na kaawa-awa. Bakit? They are not used the best of their time. Sa mga kapatid, na hindi po ako galit. Nakukuha lang po nakakahinayang eh. At kung minsan ito pa po, wag ko kayo magagalit Lalo na po sa mga umidad ng alam nyo pong hindi nyo napaghandaan ng inyong pag-edad. Yung iba po, gumagamit ng tinatawag na emotional manipulations. Yung paawa, nakakaawa ka lalo. That's why, sabi po sa ating pag-aaral, Paul is encouraging the Ephesians, o mga mananampalataya, na sila po ay mabuhay worthy of the calling. Sabi po ni Paul, live as wise. Be careful how we walk, making the best use of time. Do not live as foolish. Tingnan po natin, in Ephesians chapter 6, verse 13, as we close. Pakibasa nyo. Ready, go. Tingnan nyo po sabi po, therefore take up what? The whole armor of God. Why? Why we should take the full armor of God? Sabi po, that you may be able to what? To withstand, alin? In the evil day. That's why we should live wise. And ito na po, as a challenge, paano ka nabubuhay? Ano ang buhay na meron ka ngayon? Ang isang totoong matalinong tao, hindi lamang po naninigurado. Sinisigurado. Magkaiba po yun, Hindi po naninigurado, kundi sinisigurado. Ang siguradong buhay, yung buhay na nakasuko kay Kristo. Kung ang buhay po natin lubusang nakasuko kay Kristo, we always consider yung gagawin po natin. Katulad po ng pag-aaral natin ng mga previous days, yung gagawin ko ba nito?
Dahilan sa ang buhay ko nakasuko kay Kristo. Yung buhay ko ba na to mag-glorify si Lord? Yung paglalaro ko ba na to mag-glorify si Lord? Yung pagbili ko ba nito mag-glorify si Lord? Yung paglilingkod ko ba na to mag-glorify si Lord? Yung pag-attend ko ba sa training na to mag-glorify si Lord? That's how we consider how we walk. Life worthy of His calling. Pangalawa, yung oras ko ba? Ito malungkot eh. Bata pa naman ako eh. Di ba? So, saka na lang. Nag-uumpisa pa lang po ako, pastor, ng family ko tsaka ng career ko. Di ba? Pastor, nagpapaaral pa po ako ng anak Ito malungkot. Pagdating ng edad, may edad na at may mga sakit na. Lord, pagalingin mo lang ako. Lord, palakasin mo lang ako. It's too late. Even though in the Lord, there is no late. He is not advanced, He is not late. He is always on time. At the end, sabi po hindi na po naisulat dyan pero if you have your Bible with you, pwede po bang nandyan po, Ecclesiastes 12:1. Sige nga anak. Pakibasa nyo po. Ready, go. So, tingnan nyo po sabi po, remember also your Creator. Kailan? When the days you are able, you are capable. Di ba? Hindi yung kung kailang inaakay ka na. Pero may reason why you should remember your Creator in the days of your youth. Why? Before what? The evil days come. There are the days of reckoning. May panahon po talaga ng pagsusulit sa lahat ng ginagawa po natin. At sabi po, mga kapatid, if we consider it utmost priority, we will give time. Hindi po tira-tira. Hindi po yung kung kailan lang natin maisipan. Hindi po yung kung kailan lang maluwag ang ating schedule. Ito daw po pakinggan niyong mabuti, making the best use of your time. Do not prioritize your schedule, but rather, schedule your priority. Magkaiba po yan Do not prioritize your schedule. Schedule your priority. That's why si Jesus ang sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. And what He promised, and all these things will be added unto me. IRM Ministries F1, let us live wisely. Put our lives in the hands of God. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Hello po. Yan, muli palakpakan po natin ating Panginoon sa mapagpala pong mensahe na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Paalala po, ngayon po ay nasa panahon po tayo ng ikapu ng ating handog. May lalapit po sa inyo mamaya ng mga ushers and usherette para po sa pagbibigay po ng handog. Tayo po ay manalangin.
Opo, aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kaming nagpupuri, patuloy kaming nagpapasalamat po sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng biyayang ibinigay niyo po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito na kami, Panginoon, ay makakapaghandog, Panginoon, sa iyo. Nawa, Panginoon, itong aming handog ay makarating sa inyo, Panginoon, ng mabiyaya, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay i-bless mo po ito at magamit, Panginoon, sa iyong kaharian dito sa lupa. Nawaring, Panginoon, makapagbigay din po kami sa aming kapwa ng malugod, Panginoon, at masaya, Panginoon, na nakapagbibigay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang mga kabataan, ang mga estudyante, Panginoon, sa kanilang mga tinatangkilik. At nawaring, Panginoon, yung mga nagtatrabaho, naghahanap buhay, at mga may negosyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, bigyan, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, na maibigay, Panginoon, ang kanilang oras, ang kanilang mga tinatangkilik. At nawa, Panginoon, yung ibinigay niyo pong, binahagi niyo po sa bawat isa, Panginoon. At nawa ay maibalik po namin sa iyo ng may luwag, Panginoon, sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayong lahat tayo tumayo, tayo po'y dumulog sa Panginoon. Kung may nais kayong idulog sa Panginoon ay malaya po kayong idulog sa Panginoon habang ako po ay nangunguna sa inyo sa panalangin. Makapangyarihan Diyos sa kalangitan, kaya mong sa umagang ito ay kilalan ka namin na ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang nalilingit sa iyo, Panginoon. Walang naitatago sa iyo, Panginoon. Kaya batid at alam mo, Panginoon, ang nararanasan at nararamdaman ng bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo. At alam namin, Panginoon, kung ito ang kalooban mo, ay sa tamang panahon ay diringgin mo ang panalangin po ng bawat isa sa amin. Lalo po ngayon sa sitwasyon namin, Panginoon, kinikilala namin, Panginoon, na mayroon kayo itinuturo sa bawat sa amin. Alam namin, Panginoon, na nangyayari ito ayon sa iyong kalooban. Pero naniniwala kami, Panginoon, sa likod ng mga pangit na pangyayari, Panginoon, nandun ang kabutihan mo, nandun yung mga bagay na nais mo ipagawa sa amin. Kaya, dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo po ng mahabang pasensya, unawa ang bawat sa amin dahil alam namin napakahirap na sitwasyon namin, pero naniniwala kami
At sa lahat ng bagay, Panginoon, ay alam mo at batid mo. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon. Maging yung mga nangyayari sa ngayon ay naniniwala kami na meron kang gagawin sa bawat sa amin. Kaya Panginoon, hawakan mo yung aming mga damdamin, hawakan mo yung aming mga kilos, bantayan mo po ang bawat sa amin. Nanawa, sa kabila ng mga sitwasyon, Panginoon, ay nakikita sa amin yung pagiging Kristiyano namin. Huwag kami makihalo doon sa kaguluhan, kundi bagwas, Panginoon, sa panahon na mayroong mga problema, Panginoon. Kalmahin mo po ang bawat sa amin. Nakita sa amin na meron kaming, Panginoon, na handang tumulong sa bawat sa amin kahit doon sa mahirap na sitwasyon, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, alam namin meron kaming kanya-kanyang karaingan, meron kanya-kaming dinudulog sa iyo. Dalangin ko po sa iyong panahon, dinggin mo po ang bawat sa amin kung ito ang iyong kalooban. Kung meron kami mga kapatid, Panginoon, na nangangailangan ng pinansyal na pangailangan, naniniwala kami na ikaw yung Diyos na mayaman. Hindi pa bumubukay aming malabi, batid mo na, Panginoon, ang pangangailangan po ng bawat sa amin. Kaya naniniwala kami, Panginoon, kung ito ang iyong kalooban, ipagkakaloob mo ito sa bawat sa amin. Ganoon din po, Panginoon, kung meron kami mga kapatid na merong karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, naniniwala kami, ikaw yung Diyos na manggagamot. At hindi magiging hadlang, Panginoon, yung mga karamdaman, naramdaman namin kundi bagos. Patuloy maging tungtungan po namin ito, lalong magpatuloy kami sa iyong paglilingkod, sa aming paglilingkod, Panginoon. Lalo mong patatagin yung aming pananampalataya sa kabila ng aming nararanasan. Patuloy kaming naniniwala sa iyo na meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mas malaki pa doon sa aming mga problema, doon sa aming nararanasan, Panginoon. Ganon din po sa umagang ito, kung meron kami mga kapatid na may mga problema sa kanilang kapitbahay, sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang mga kamag-anakan, naniniwala kami ikaw yung Diyos ng kaisang na magitan ka po sa bawat sa amin. At tulungan mo kami, bigyan mo kami ng mahabang pasensya, malawak na pangunawa, upang makita namin, Panginoon, lahat ng sitwasyon ay nasa iyong kontrol, Panginoon. Kaya naniniwala kami na kailanman hindi mo kami pababayaan ni iiwan man. At naranasan po namin yon at napapanghawakan po namin yon. Dahil alam namin, Diyos namin na makapangyarihan po sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Kaya, Panginoon, ano man po, hindi dinudulog po ng mga kapatid namin sa umagang ito. Patuloy kaming naniniwala na diringin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat. Maraming salamat sa pagpuprovide ng mga pangangailangan. Maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng sitwasyon. Maraming salamat doon sa mga panalangin dinugon mo na at tutugunin mo pa. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Masasabi namin, sapat ang biyaya mo sa bawat isa. Masasabi po namin, napakabuti mo sa bawat isa amin. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, nandyan ka pa rin, umuunawa sa bawat isa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. At tunay po, Panginoon, karapat dapat kang pasalamatan, Panginoon. Maraming salamat sa mga trabaho, sa mga negosyo. Maraming salamat sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa paggabay mo sa mga estudyante, pagprovide mo ng pangailangan. Maraming salamat po. Dahil alam namin, Panginoon, kahit sa kabila ng aming nararanasan, andun pa rin yung mga pagpapasalamat namin. Alam namin natutuwa ka dahil hindi kami naapektuhan ng mga sitwasyon, kundi bagkus naniniwala kami na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. At ikaw yun, Panginoon. Kaya hayaan mong tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpapasalamat. Sa panibagong linggo na aming tatahaking, Panginoon, dalangin ko po, ngayon pala, ingatan mo po ang bawat sa amin. Patuloy mong ilayo sa anumang disgrasya. Patuloy mong ilayo sa mga masamang taong kundi bagkus balutin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo upang hindi makapanaig ang gawa ng kaaway sa araw-araw, sa bawat minuto, sa bawat oras na aming pagkilos at paggalaw. Kaya hayaan mo sa umagang ito, purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. Ito po ang samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
sama-sama naming sinasabi, patuloy naming sasabihin, di kami magsasawa at di kami titigil sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Kalaki po nito, nais po naming ipakiusap sa aming pong pansamantalang pagtatapos sa unang bahagi ng aming sama-samang pagsamba at pagtitipon ngayong umaga. Pwede po bang igawad mo po sa bawat isa ang iyong bendisyon? Kami na naririto sa bulwagan, sila na kaysa at kasama po namin online. Sa magitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa langit, ang patuloy na pakikipisan tanglaw kaaliwan ng diwang banal, ang pagliligtas kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa mabawat isa sa inyo, ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Upo lang po kayo saglit para po sa ilang pahayag at pagbabalita. Bago po tayo dumako, as you all know, meron po tayong ikalawang bahagi ng ating sasama-sama ngayong umaga. Ayan, mga kapatid, wala mo na pong uuwi dahil mahalaga po ang ating local conference. Pero bago po yun, bago po tayo dumako doon, nais ko muna po i-welcome ang ating mga kapatid na bago po nating nakasama ngayon. Ayan. Gaya nga na sinabi ko kanina, kung pagtingin nyo po sa kaliwat kanan nyo ay may bagong muka, ibigay nyo po ang pinaka-best nyong ngiti. At pakiusap po, huwag niyo pong hayaan na makauwi ang ating mga bisita na hindi po natin nakakamayan man lang. Ano po? Sige po, pag tinawag ko po yung pangalan, tayo po para makakaway-kaway po at makita po kayo ng ating kapatiran. Ayan, sige po, wini-welcome ko po si Sister Iliana Goho Cruz. Ayan, dyan po ba siya? Nandyan pa po ba? Ay, ayun pala, sorry. Ayan, si Sister Iliana, sige, stay ka muna po dyan nakatayo. Brother Marco Bacunata. Ayun. Sister Merly Escudel. Merly Escudel, andyan pa po. Bumaba po. Ayan, sige po. Renz Villarin. Renz Villarin, ayun. Ito, Evangeline Italiano Pador. Ayan, ang mag-asawa. Si Ren Pador. Ayan. Ay, kasama nila ang kanilang baby na si Eloisa. Hindi ako nagkakamali. Ayan. Welcome po sa inyo. Pwede mo ba tumayo po kayo ng sabay-sabay? And kaway-kaway po sa ating kapatid. Again, hindi natin nakakamusta. Ano po? Ayan. Welcome po sa IRM F1. And muli po, next Sunday po ay makasama po namin muli kayo. Ano po? Ayan. Sige po, bago po natin sa local church conference, ihabol ko na rin po. Sige po, pwede na pong umupo. Ayan, pwede na pong umupo ulit. Ayan, sa January, ano po yun? Ayan, may isa pa pong bago doon. Ayan, welcome po, hi po. Hindi po nakuha yung pangalan, pasensya na po. Ayan. Ayan, sige po. Last Sunday po, January 25, ang ating Bible Month celebration and ang ating first fruit offering. Patuloy pong pinapaalala po sa bawat isa. Sige po, dako po tayo sa ating local church conference. Mga kapatid, especially sa mga guests po namin, una po, welcome po kayo.